Alam mo, Kara, marami talagang maapektuhang pasahero sakaling magtigil operasyon. Nung unang nagbukas ito, nung year 2000, isa ako sa mga rider nito. No? Right. Hindi ko maalala na may mahabang pila. Tapos tinaw ko yung datos, 30 million lang yung sumakay nung mga unang taon. 39 million to be exact. 39 million, almost 40 million. Pero last year, itong datos natin, over 170 million na, 175 million na ang sumakay dyan sa buong taon, 2030. So, it multiplied several times over. Kaya it's not a surprise kung bakit napakahaba. Hanggang kalye na ngayon yung pila niyan at malaki talagang magiging epekto nito pag mag-shutdown nga. Pero yun nga, dininay nga ni Secretary Abaya na mag-shutdown. Nililinaw po natin mga kapuso, wala pong maintenance shutdown na magaganap. Pero pag-usapan nga natin dito, partner, itong MRT3 ridership, ano? Kasi from 39 million noong year 2000, right now we are at 176 million. Ang laki na ng itinaas sa bilang ng mga pasahero. So, syempre, yung wear and tear nitong mga tren natin, talagang may expect mo na kung ganyang karami yung sumasakay, talaga namang masisira yung ilang mga mga parte niyan. Pero ang issue rin dito, partner, dapat kasi regular din yung maintenance. Kumbaga, kung tumataas yearly yung ridership, dapat tumataas din yearly yung maintenance, nagle-level up din yung maintenance. At mismong MRT Holdings na nagsasabi na hindi nila nagagampanan yung yearly or regular na maintenance or upgrade dito sa MRT. So, hindi lang siguro yung maintenance, pero yun nga, siguro kailangan madagdagan yung mga train cars kasi napakarami ng sumasakay dyan. Ano? Kaya rin siguro napakahaba ng mga pila dahil mukhang hindi rin dumadami yung mga train or hindi dumadami masyado in proportion to the increase in ridership. At usually, kapag pinag-uusapan yung maintenance or upgrade, pinag-uusapan din yung pamasahe sa MRT. Ito, tingnan natin mga kapuso yung datos na ating nakuha. Base po sa datos ng DOTC, yung MRT3 po, pababa ng pababa yung minimum fare nito. Nung nagsimula ito noong 1999, nasa 17 piso, 17 pesos po ang minimum fare sa MRT. Tapos nasa 2 hanggang 3 piso naman yung idadagdag kada station. Year 2000, imbis na tumaas, bumaba. Naging 12 pesos po ang minimum fare at piso ang dagdag sa kada estasyon na iyong pupuntahan. Ayan, mga kapuso, nakikita niyo po kung yung bumababa bale partner yung pamasahe dun sa MRT. And tuwing nagkakaroon ng issue na itataas yung MRT fare. Maraming nagrereklamo Maraming naman. nagrereklamo, pero huwag natin kalimutan that it started with 17 pesos. And sinasabi nga ng gobyerno, this is a heavily subsidized service. Kaya gusto nga nilang itaas para mas kumonti yung subsidy ng gobyerno at mas magkaroon ng pondo nga para mapaganda yung mga serbisyo. So it's really a balancing act by the government. Well, now, mismong si DOTC Secretary Jun Abaya, kinonfirm na niya sa atin kanina na may bago na daw silang kukuning maintenance provider and they're looking forward to that kasi hindi daw sila satisfied doon sa Global APT which used to do the maintenance work for MRT. Yan ang aabangan natin, mga kapuso.